Happy Sabbath mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito at purihin ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At ganoon din ay doon sa awit na ating narinig po ay nagpapasalamat kay Sister Beth, ang aking pong may bahay. At ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay nakikita niyo yung pamagat, 2 amazing things we should learn about God. So dalawa lang po ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga mga kapatid. So kanina po yung ating lesson ay napakaganda, yung pagiging makakalimutin. Ang totoo po niyan ay ang isang mananampalataya ay nagiging ikangay malamig sa pananampalataya sapagkat habang tumatagal ang panahon ng kanyang pagkakilala sa ating Panginoon ay humihina, no? Kumbaga yung pag-ibig ay lumalamig. Kaya naman, ganoon din yan sa mag-asawa. Napapansin po ninyo, pag matagal na, lumalamig. Pero pag bago pa lang, mainit na mainit. Ano? So ano ang kailangan gawin para uminit yung ating pong pananampalataya? Kailangan po natin muling sariwain sa ating isipan kung ano ba yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, sa umagang ito, dalawa lang po yung ating pag-uusapan. 2 amazing things we should learn about God. Upang tayo po, ako'y umaasa na sa umagang ito ay uuwi po tayo ng pinagpala sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, pinagtatagubilin po namin ang aming pag-aaral sa umagang ito. Buksan po ang aming mga puso't isipan sa inyong mga salita. Pagpalain ang mga salitang ito, Panginoon, magpalakas ng aming pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ano po ang una dito sa ating pag-aaral? God is love and God loves you. Pag naririnig po natin yung God loves you, may dating pa po ba? Ha? Wala na? May kilig pa ba? Kapag nalaman po ninyong crush din kayo nung crush nyo, anong nararamdaman nyo? Tingnan nyo na? Iba yung kilig, ano? Kapatid. Pero pag narinig, God loves you. Parang wala na hong dating, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi masyadong nananariwa. Ano pa? God wants to be with you. So itong dalawang bagay na ito, mahal ka ng Diyos, at ang pangalawa ay nais kang makapiling ng Diyos. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos at nais mo ba siyang makapiling? May dating ho ba ito, mga kapatid? Kasi ang relationship, two-way po yan. Hindi ho maaaring doon sa date ay yung lalaki lang ang excited at yung babae ay hindi masyado. Di ho ba? Ano ang pakiramdam nyo pag yung kadate ninyo ay ramdam na ramdam yung hindi talaga interesado? Ha? Ano ang ipinuntan nyo rito ngayon, mga kapatid? Ano kayang pakiramdam ng Diyos habang tinitingnan niya tayo at tinitingnan niya yung ating isipan at binabasa niya yung ating puso? Ano kaya ang nararamdaman ng Panginoon ngayon, mga kapatid? Masaya kaya siya na nakikita niya ang Victoria Seventh-day Adventist Church na nakikinig ng kanyang mga salita? So, umpisan ko ang mensaheng ito, mga kapatid. Nais kong ibahagi at ating sariwain paano ba tayo minahal ng Diyos. Sa Genesis 1:16, naka-highlight po dyan, nilalang ng Diyos ang buong sanglibutan at maging ang mga bituin. Nakakita na ho ba kayo ng bituin, mga bata? Kaya nyo bang bilangin ang mga bituin? Hindi, napakaraming bituin. So, yan po ay nilalang ng Diyos. Ang sabi sa Jeremiah, and as the stars of the sky cannot be counted, and the sand on the seashore cannot be measured. Hindi mabibilang, mga kapatid. Okay? At yan po ay nilalang ng Diyos mula sa Genesis. Ang sabi dito sa Psalms 147 verse 4, He telleth the number of the stars, He calleth them by their names. Ang sabi ng ating Panginoon kay Abraham, tumingala ka sa langit, kung iyong mabibilang ang bituin, ay ganun din ang iyong magiging lahi. Kaya bang bilangin? Hindi. Pero, ang sabi dito, bagamat madami ang mga bituin, mga kapatid, ang sabi sa talatang ito, He calleth them all by their names. Sino ang nagpunta dito ngayong umaga na walang pangalan? Kayo hubang lahat ay may mga pangalan? Gaano naman kamalas ang isang tao na hindi pinangalanan ng kanyang tatay? Kaya ang inilagay na lang sa birth certificate ay baby boy. Di ba? Baby boy lang. Alam nyo yung pagbibigay ng pangalan, abay, uso po yan. Lahat
Pati aso. Di ho ba may aso, may pangalan? Bakit binibigyan nyo ng pangalan ng aso? Tingnan nyo ho. Kasi, kaya nyo binibigyan ng pangalan ng aso kasi nagbibuild kayo ng relationship sa aso. Correct? Kalabaw, may pangalan. Pati baboy, may pangalan. Baka, binigyan ng pangalan, kahit ano lang. Basta may pangalan, mga kapatid. At ang Diyos, ang mga bituin ay binigyan ng pangalan. Ano pang nilalang ng Diyos? And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field, every fowl of the air, and brought them unto Adam. So makikita po natin dito, ay ginawa din ng Diyos, maliban sa star, maliban sa lahat ng mga bagay, ginawa niya rin po ang mga ibon. Ayan. Bakit ko po inuumpisahan dito sa bagay na ito? And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air. Ginawa ang bituin, ginawa ang ibon. Ang sabi dito sa Isaiah, lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things? Sinong gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? Ang Diyos. Tingnan po ninyo, gaano kabuti ang Diyos sa kanyang mga nilalang. Wala hong binabaliwala ang Diyos sa kanyang mga nilalang. Okay? Maging yung mga stars, binigyan niya yung ng pangalan. At makikita po ninyo, makaka-relate po tayo sa Diyos. Ay kayo nga, binibigyan nyo ng pangalan yung asawa ko nga, binigyan ng pangalan yung stop toys eh. Abay, isang gabi, gusto kong katabi si Joseph. Ay, sabi ko, sino ba yung Joseph na yan? Ayun pala, stop toy. Binigyan ng pangalan, pati stop toys. Ha? Sabi po dito mga kapatid, behold what created these things that bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power. Not one faileth. Maging bituin mga kapatid ay hindi ho nakakalimutan ng Diyos. Ay ano ba naman ang bituin? Tapos ano pa? Ang sabi niya sa Lucas, consider the ravens. Mga uwak. Ang uwak ho ba'y kaaya-aya? Hindi ho masyado, di ho ba? For neither sow nor reap, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, which neither have storehouse, wala ho silang mga bangko, wala po silang deposito. And God feedeth them. So, makikita po ninyo ang Diyos sa kanyang mga nilalang, bituin, ibon. Tapos ang sabi niya sa Lucas, are not 5 sparrows sold for 2 farthings? Ano to? Ibinibinta yung maya, 2 kusing. And not one of them is forgotten before God. Yung mga bata na nandito. Sino ang nahihilig pang magtirador? Naglalaro pa ba kayo ng mga tirador ngayon o puro cellphone na lang? Nung kami yung mga bata, ay isa sa laruan po namin yung tirador. Ano daw yung tirador, mga kapatid? Ituro nyo po sa ating kapatid, ano yung tirador? Ha? Sa amin no talaga nun, hindi ka ho bata nung time na yun sa amin, pag wala kang tirador. Ikaw lang pinakakawawa. Pero sabi po rito, not one of them is forgotten before God. Alam nyo, sabi nga, mayroon akong kaibigan nung talagang, sharpshooter pagdating sa tirador. Pero alam nyo, sabi ng Biblia mga kapatid, kung hindi ipahihintulot ng Diyos na iyong maya o yung ibon na iyong tinirador, kung hindi ipahihintulot ng Diyos na tamaan, hindi mo yan tatamaan. Kaya wag mong sabing magaling kang manirador. Kaya mo tinamaan yung ibon ay sapagkat pinahintulutan ng Diyos. At ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot doon sa nagsisipatay ng katawan, but are not able to kill the soul. Hindi makakapatay ng kaluluwa. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Ito na, sabi niya, are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground. Napansin po ninyo? Not one of them shall fall on the ground without your Father. Hindi ho tatamaan ng ibon mga kapatid kung hindi pababayaan ng Diyos na mangyari. Sino ang nagsuklay sa inyo kaninang umaga? Alam niyo ba kung ilang buhok ang nalaglag sa ulo nyo? Alam mo yung nung ako'y unang nagsermon po nito, mga kapatid, wag naman po kayo magagalit sa akin, ha. Pagkatapos kong sabihin nyo, sino nagsuklay, meron palang doon, yung wala nang buhok. Kaya sabi niya, ay ako brother, hindi na ako nagsusuklay. Ay oo nga, kasi wala na palang buhok, mga kapatid. Pero ano sabi ng ating Panginoon? But the very hairs of your head are all numbers. Yung palang buhok natin, bilang po ng Diyos yan eh. Anong ibig sabihin? At yung nalaglag na buhok mo kaninang umaga, bilang din ng Diyos.
Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ganito po tayo tinitingnan ng Diyos individually and personally. Kaya nga pag sinabi ng Biblia na God loves you, that is very personal. Hindi po yan corporate. Pag sinabi ng Diyos na mahal kita, ikaw talaga yon. Amen? Okay? But the very hair of your head are all numbers. Tapos sabi niya, fear ye not therefore. Huwag kayong matakot, mga bata, mga matatanda. Huwag tayong matakot. Bakit? Kung yung ibon, mga kapatid, hindi ho malalaglag sa kamay mo ang ibon kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Mas mahalaga ka kaysa ibon. Ngayon ho ay puro takot kasi lindol dito, lindol doon, lindol diyan. Ano ho ang ating pangahawakan mga kapatid? Kung paiiralin mo ang takot sa isip mo, hindi ka na matutulog. Matutulog ka na sa labas ay kasi baka mamaya habang natutulog ka lumindol. Minsan nagbiyahe kami mga kapatid mula Manila hanggang Surigao by land. Puyat na puyat po talaga kami. Pagdating ng Matnog, ang lakas ho ng alon. Pero pinayagan naman ng Coast Guard na makasakay kami. Pero talagang ramdam mo yung alon. Alam mo pagka ganun mga kapatid, hindi ka talaga makakatulog eh. Bakit? Para bang mababago ng gising mo yung alon. Na kapag gising ka, hindi na aalon. Pero ang iniisip mo, pag lumubog, at least gising ka. Di ho ba? Ay ako'y antok na antok mga kapatid. Talagang hindi ko kayang pigilan yung aking antok. Ang ginawa ko mga kapatid, sabi ko sa Panginoon, Lord, yung bangka na sinakyan ng mga apostol ay binabayo ng hangin, ng bagyo. Pero ikaw tulog dun sa baba. Kaya sabi ko sa Panginoon, ano man ang mangyari, matutulog ako Panginoon, nasa kamay mo na ang kaligtasan ng barkong ito. At ako po'y natulog ng mahimbing mga kapatid. Abay, nung paggising ko, sabi ko dun sa mga kasama ko, natulog ba kayo? Ay hindi. Hindi namin sigurado kung anong mangyari. Ang inaabangan nila yung salbabida na baka daw lumubog, at least makakuha sila ng salbabida. Ay ako'y mahimbing. Ay di wala. Pag lumubog yung barko, di baka tulog pa rin ako. Mga kapatid. Pero sabi niya, fear ye not therefore, ye are more valued than many sparrows. Ilang maya kaya ang katapat natin sa harap ng Diyos mga kapatid. Imaginein po natin gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga, yung mga problema, yung mga iniisip natin na mga problema, hindi ho natin dapat ito, yun ang ating iniisip. Kundi ang ating iisipin, tayo po ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He carried for you. Ang sabi po sa Tagalog, mga kapatid, siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kung kayo'y pinagmamalasakit ng Diyos, alam niyo ho ba, gaano kaya kasarap sa pakiramdam, no? Na pagbulay-bulayan po natin sa ating mga buhay, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumalang ng buong sanlibutang ito, ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Na kung tayo ay mayroong pag-iyak, ang ating Panginoon ay umiiyak din. Hindi ho ba mga kapatid? Naalala niyo ho ba si Lazaro nung namatay? Nung dinalaw ng ating Panginoon? Pagdating ng Panginoon, umiiyak ang napakarami. Ang ating Panginoon ay umiyak kasama ng kanyang mga anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam mo ang problema mga kapatid, minsan, yung ating pag-ibig sa Panginoon ay hindi masyadong malalim sapagkat hindi ho natin masyadong nararamdaman o hindi po natin masyadong nare-realize. Ay itong talatang ito ano na ho ito Kumbaga, pag sinabi mong John 3:16, John 3:16. Wala hong dating ang John 3:16. Bakit ganon mga kapatid? Kasi nga, yung pag-ibig, iba na. Kumbaga, ang sabi nga doon sa Church of Efeso, meron akong laban sa iyo. Sabi niya, kinalimutan mo ang iyong pag-ibig. Tandaan po natin yung number 1, God loves us. And number 2, God wants to be with us. Ang tanong sabi ko nga, excited ho ba kayong makasama ang ating Panginoon? Wala na hong excited. Kaya nga, gusto ng Diyos na tayo'y makasama. Pag naririnig natin to, ano bang dating sa atin nito mga kapatid? Kaya nga kailangan yata talaga ng iglesia revive Bakit? Yung pag-ibig, wala na kunting-kunti na lang. Ang sabi doon sa Apokalipsis, doon sa iglesia ng Figaro yata, kung di ako nagkakamali, sabi niya, buhayin mo kung ano yung natitira pa.
Kapag ka ang pag-ibig ninyong mag-asawa sa isa't isa'y lumalamig na, ay, naku po, delikado po yan. No? Ang sabi sa Isaias, but your iniquities have separated between you and your God. Sa tuwing tayo po'y nagkakasala, at yung kasalanan na yan ay pinapabayaan natin na patuloy at patuloy na gumagawa sa ating buhay. Yung pag-ibig ng Diyos ay unti-unti na nating hindi nararamdaman. Kahit nandyan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Alam nyo ho, wala hong ibang gustong mangyari ni Satanas, kundi tayo ay mamuhay sa kasalanan. Tandaan po ninyo yan. Kasi nga, itong kasalanan na ito, ang nagpapahiwalay sa kanyang bayan. Kaya nga itong Israel, tingnan po ninyo ang nangyari. Ang gusto ni Satanas, makalimutan natin lahat ng ipinadama ng Diyos na pag-ibig. Yung ipinakita niyang mga himala. Kalimutan niyo ang lahat, mas masarap ito. Okay? Pero kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala, mga kapatid, ang sabi niya, your sins have hid His face from you, that He will not hear. Okay? Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law? Wala hong pagkakataon, mga kapatid, na magsama ang kasalanan sa kabanal-banalan, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, sino ang umaalipin sa atin sa mga oras na ito? Alipin ba tayo ng video games? Alipin ba tayo ng Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, cellphone, ML? Ano ang umaalipin sa atin, mga kapatid? Alipin ba tayo ng pornography na ang pakiramdam natin ay hindi na tayo makalaya na sa tuwing nanonood ka ng cellphone? Pag nag-iisa ka na lang, ano kaya ang pinapanood mo? Okay? Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is servant of sin. He that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Kaya nga ang sabi rito, mga kapatid, naparito ang anak ng Diyos upang iwasak. Nais ng Diyos na tayo ay Kanyang makapiling, pero hindi tayo pwedeng makapiling ng Diyos kung yung mga kasalanan ay nasa atin. Kaya nga, ang ginawa ng ating Panginoon, ang sabi niya, for this purpose, the Son of God was manifested. Dumating ang ating Panginoon para ano? That He might destroy the works of the devil. Kailangan, mga kapatid, yung gawain ni Satanas sa buhay ng isang tao ay mawasak. Kailangan mawasak yung addiction sa pornography. Okay? Kailangan mawasak yung materialism sa buhay ng isang mananampalataya. Kailangan mawasak yung pagiging madamot. Ang sabi rito, and the servant abideth not in the house forever, but the son abideth forever. Papaano tayo makakalaya, mga kapatid, sa mga bagay na umaalipin sa atin? Gustong-gusto kang yakapin ng Diyos. Pero bakit hindi mangyari? Sapagkat gusto mong yakapin ang kasalanan. Ito ang masakit, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, if the Son therefore shall make you free. Sino ang kayang magpalaya sa atin sa kasalanan? Marami na ho akong himala na nakita sa buhay ng isang tao na nagpasakop sa Diyos. Kayo ho ba'y nakawitness na ng himala? Na ang isang drug addict ay biglang nagbago nung makilala niya ang ating Panginoon at nagpasakop. Tama? Amen? Mayroon na ho ba kayong nakita na ganito? Na yung isang dating lasinggo ay makikita mo ng nakabihis at pumupunta sa church. Meron na ho bang ganun, mga kapatid? Mayroon na ho ba kayong kakilala dati na madamot pero nung naging Adventist ay mapagbigay na? Ha? Mga kapatid. O kaya naman, yung kapitbahay mo nagtataka sa'yo. Bakit nagtataka sa'yo? Kasi, nung hindi ka pa mananampalataya, abay, isa kang, naalala ko si Brother Richard Nung hindi ka pa mananampalataya, ikaw ang number 1 na chismoso sa barangay nyo. Okay? Nung ikaw ay maging Adventist, number 5 ka na lang. Nag-improve, hindi. Nag-improve.
Isang taon lang dumadalo sa Victoria, abay, number 10 na lang. Hanggang mawala na nang mawala sa listahan. Di ba mga kapatid? Kasi nga, ang sabi niya, if the Son therefore shall make you free, He shall be free indeed. At ang gusto ng Diyos ay talagang tayo ay makapiling. Ito ang ginawa niya sa Israel doon sa ating lesson. Pinalaya niya ang bayang Israel. Sabi niya, brought you unto myself. Kaya niya pinalaya ang bayang Israel ay dahil gusto niyang makasama ang bayang Israel. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ito ho ang paraan ng Diyos upang tayo ay kanyang makasama. Jesus said unto him, I am the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang ibig sabihin mga kapatid, gustong-gusto ng Diyos na tayo ay kanyang makasama at ipinadala niya yung kanyang anak sapagkat ito lamang ang paraan para tayo ay kanyang makasama. Ang sabi ng ating Panginoon, these things I have spoken unto you that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. If the Son therefore shall make you free, He shall free indeed. Marami na ho akong nakita mga kapatid, alipin ng bisyo, pero pinalaya ng ating Panginoon. Ang sabi sa Romans 16 verse 14, for sin, ang kasalanan mga kapatid, shall not have dominion over you. Hindi ho dapat na ang kasalanan ay mangingibabaw sa bawat isa po sa atin. For ye are not under the law, but under grace. Ang sabi po dito ni Ellen White, mga kapatid, he who truly believes in Christ is made partaker of the divine nature and has power that he can appropriate under every temptation. Ano sabi? Yung tunay na naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya, is made partaker. Tayo po ay binigyan ng bahagi, sabi niya, of the divine nature. At meron tayong power, kalakasan, na ating magagamit sa lahat ng mga temptation, sa lahat ng mga tukso. He will not fall under temptation or be left to defeat. Yes, minsan natutumba, pero tumatayo. In time of trial, he will claim the promises and by this escape the corruption that are in the world through lust. Ang sabi po sa 2 Pedro 1:4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So makikita po natin dito mga kapatid, kung ang pakiramdam mo ay para bagang wala kang kakayahan na labanan ang tukso ni Satanas, nagkakamali po tayo. Bakit? Sapagkat ibinigay ng Diyos ang lahat ng pamamaraan upang tayo po ay makatakas at magkaroon ng lakas na labanan ang tukso. Alam po ng Diyos ang ating mga kalagayan. Alam po ng Diyos ang ating mga ginagawa sa mga oras na ito. Alam po ng Diyos ang ating mga kahinaan, mga kapatid. Hindi ho tayo pwedeng magkunwari sa harapan ng Diyos. Hindi ho tayo pwedeng magtago. Ang sabi nga doon sa church, I know thy works. Nakita nyo? Lahat ng message ng ating Panginoon doon sa 7 churches, sabi niya, I know thy works. Pwede kang magkunwari kay pastor, pwede kang magkunwari kay elder, pero sa Diyos, sabi niya, I know thy works. Sa Ephesus, ang sabi niya sa Smyrna, I know thy works. Ang sabi niya doon sa isang church, I know thy works and where thou dwellest. Alam ng Diyos saan ka nakatira. Alam ng Diyos ang ginagawa mo. Alam niya ang lahat tungkol sa iyo. Pwede kang magkunwari sa nanay mo, pero alam niyang kumupit ka. Hindi alam nung nanay mo na kumupit ka, pero alam ng Diyos na kumupit ka. Hindi ho natin pwedeng itago. Sabi niya doon sa isang iglesia, I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy works and the last to be more than the first. And unto the angel of the church of Sardis in write this thing said the Lord, save in the Spirit, I know thy works. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ganito po tayo kamahal ng Diyos.
Kung papaanong yung mga bituin, inaalala niya. Yung mga ibon, inaalala niya. Tayo mga kapatid, inaalala niya. Alam niya yung ating ginagawa. At alam mo kung bakit minsan nakakaranas tayo ng mga pagpalo? Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Siguro kung hindi ako mahal ng Diyos, wala po ako sa church ngayon. Kung hindi ako mahal ng Diyos, siguro katulad ng dati, lasing pa rin ako ng Biyernes ng gabi at natutulog ako ng Sabat. Pero dahil mahal ako ng Diyos, mga kapatid, pinapaalalahanan niya ako. Di ho ba? Ang sabi niya sa Efeso, marami kang ginagawang bagay. Yes, active ka sa church. Meron kang ministry. Pag ikaw ang nagsalita, maraming nababautismuhan. Pero ang sabi ng Panginoon, meron akong laban sa'yo. Sa harap ng mga kapatid, napakaganda. Pero ang sabi ng Panginoon, meron akong laban sa iyo. Yung sikreto mo, Diyos lang po ang nakakaalam nun. Pero anong sabi ng Diyos? Ibinubulgar ba ng Diyos yung sikreto mo? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Ganito tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid, na suting tayo'y madadapa, ang gusto ng Diyos, alalahanin natin at sabi niya, magsisi ka. Magsisi ka. Gusto ng Diyos lagi. Naiintindihan niya kasi mahina ka eh. Pag nagpi-Facebook ka na, alam mo pag nagpi-Facebook ka, imaginein mo, si Satanas nakaakbay sa'yo. Ha? Nakaakbay si Satanas. De-browse ka. Tapos pag may nakita si Satanas na, oh yan. Pindutin mo yan. Tama? At mayroon din namang isa doon sa kabila, yung, wag yan. Adventist ka na, wag yan. Sino ang mananalo? Ikaw ang nakakaalam. I know thy works, that thou art neither cold or hot, ang sabi niya sa Laodicea. Alam niyo mga kapatid, ang nagiging problema po natin sa ating pananampalataya, hindi po natin masyadong ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ang humihila sa atin para tayo ay umibig din sa Kanya ng lubos. Pero kung hindi po natin marirealize yung pag-ibig ng Diyos, sabi ko nga, wala hong dating ang John 3:16. Kahit huyang ipagsigawan mo dito sa lugar na ito, para lang huyang batingaw na walang silbi doon sa mga makaririnig. Maniwala po kayo sa akin mga kapatid. Kasi nga, ang problema po natin, ito. We only appreciate the love of Jesus. Kailan po natin marirealize? Kailan natin ma-appreciate ang pag-ibig ng Panginoon? When we realize how sinful we are and what He has done to save us. Kung papaano kang naglubalub sa kasalanan mo, subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos ay nandito ka ngayon at nagpupuri sa Kanyang pangalan. Alalahanin mo. At kapag yan ang tumimo, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kahit kriminal, yung pinakamatagas na puso ng isang kriminal, pag na-realize niya kung gaano siya minahal ng Diyos, umiiyak. Naranasan niyo na hubang umiyak sa harapan ng Diyos, mga kapatid? Bakit po ninyo nararamdaman na umiyak sa harapan ng Diyos? Sapagkat ipinapakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Alam niyo po si Adan at Eva, naalala niyo? Nagkasala si Adan and Eve. Anong ginawa nila? Anong ginawa? Wow! They ate the fruit in the garden that God, buti pa yung bata, alam niya. Kinain nila yung prutas na ipinagbabawal ng Diyos na kanilang kainin. Anong effect? Alam po natin ng effect. Pero, nung tawagin si Adan, anong sabi ni Adan? Adan, nasan ka? Ano sabi ni Adan? Ay, ako'y nandito, nagtago, kasi ako'y hubad. Ha? Bakit ka hubad? Nakakain ka ba nung prutas na sinabi kong huwag kang kakain? Ano sagot ni Adan? Ay, kasi yung babae. Tama? Na-realize ba ni Adan that time kung ano yung nagawa niyang kasalanan? Hindi. Kumbaga, pagkatapos niyang gawin yung kasalanan, okay lang. Wala man lang guilt, wala man lang burden, at marami po sa atin ang ganito. Manhid ang puso sa paggawa ng kasalanan. Okay? Ang sabi ni Adan, yung babae na iyong ibinigay sa akin, binigyan ako, yon, kumain ako. Ganun lang. Sa halip na ini-imagine ko sana, nung tawagin ng Diyos si Adan, Adan, nasan ka? Sana si Adan ay parang lumapit sa Panginoon na nanginginig, na nagsusuri at talagang Panginoon. Pero hindi. Ano ang pakiramdam nyo yung anak ninyo alam na nagkasala, nagsisinungaling pa? Ha? Nakakainis, ano? alam mo nang nagkasala, pero pinipilit mong paaminin. Ayaw umamin. Di ba? Bakit ayaw umamin? Kasi para sa kanya, baliwala lang yung kanyang nagawa. Ganito tayo madalas, mga kapatid. Nung tawagin si Eva, ano naman ang sabi ni Eva?
yung ahas. Hindi ba ganitong ugali natin? Na kapag tayo may nagawang hindi maganda sa loob ng Diyos, ang ituturo natin, si pastor kasi, si elder kasi. Oh, kaya ako naman nagawa yun kasi ganito eh. Nasaan ang pagsisisi, mga kapatid? Nasaan? Meron bang pagsisisi sa puso ni Adan at Eva nung sila ay tawagin ng Diyos? Wala, mga kapatid. Kailan lang nila na-realize yung kanilang kasalanan? Na-realize ba nilang kasalanan nila? Yung bigat ng kasalanan nila, na-realize ba nila? Kung makikita nyo po doon sa Genesis, hindi ho nila nakita. Pero sa Spirit of Prophecy, tingnan po ninyo paano ipinakita ni Ellen White, paano na-realize ni Adan ang kanyang kasalanan at nagsisi. Ang sabi po dito, the sacrificial offering were ordained by God to be to man a perpetual reminder and a penitential acknowledgement of his sin and a confession of his faith in the promised Redeemer. They were intended to impress upon the fallen race the solemn truth that it was sin that caused death. Ano daw ho yung ginawa ng Diyos para ma-realize ng tao ang kasalanan? Sacrificial offering. Sino sa inyo ang nakareding mamatay para sa kapitbahay? Sino may alagang aso? Yung dinadala nyo sa mall, dinadayapiran at binibili ng kung ano-ano. Ano kaya sabihin ng Diyos isang araw, oy, Gomer, yung aso mo, dahil ikaw ay nagchismis, patayin mo. Di ba? Ano kaya sabihin? Ay, mahirap palang magchismis. Si Adan, mga kapatid, ang gawain ni Adan ay tagapag-alaga ng hayop. Correct? Pagkatapos magkasala ni Adan, sabi niya, yung babae, ipinakita ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon kay Adan, Adan, nakikita mo ba yung tupa na inaalagaan mo araw-araw? Dalhin mo rito. Dinala ni Adan ang tupa sa harap ng Panginoon. At ang sabi ng ating Panginoon kay Adan, Adan, kumuha ka ng kutsilyo. At sabi ng ating Panginoon kay Adan, Adan, dahil sa kinain mo ang bunga na hindi ko ipinahintulot na kainin mo, ngayon ay kitlin mo ang buhay ng tupang ito bilang kabayaran ng kasalanan na nagawa mo. Alam mo, ito sabi ni Ellen White. Sabi po niya, mga kapatid, to Adam, the offering of the first sacrifice was a most painful ceremony. His hand must be raised to take life, which only God could give. It was the first time he had ever witnessed death, and he knew that had he been obedient to God, there would have been no death of man or beast. Doon na-realize ni Adan, mga kapatid, gaano kabigat ang kasalanan na kanyang nagawa. Na dahil sa kanyang kasalanan, ang kamatayan ay naipasa niya sa lahat ng kanyang magiging mga anak at ganun din sa mga hayop. Ang sabi po dito, as he slew the innocent victim, he trembled at the thought that his sin must shed the blood of the spotless Lamb of God. Ipinakita kay Adan, mga kapatid, na habang pinapatay niya yung tupa, ang kanyang pinapatay ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At dito pa lang sa pagkakataon na ito, mga kapatid, ang sabi rito, the sin gave him a deeper and more vivid sense of the greatness of his transgression. Kung titingnan natin ang ating Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, doon mo palang marirealize gaano kabigat ang epekto ng kasalanan na ating nagagawa sa araw-araw sa buhay na ito. Ang sabi po rito, which nothing but the death of God's dear Son could expiate, and he marveled at the infinite goodness that would give such a ransom to save the guilty. Kitang-kita ni Adan, mga kapatid, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos upang kanyang isakripisyo ang kanyang anak. A star of hope illumined the dark and terrible future and relieved it of its utter desolation. Bagamat si Adan, mga kapatid, ay napalayas sa Garden of Eden, ipinakita sa kanya ng Diyos na balang araw, siya ay muling babalik
sa halamanan na yon dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Pero marami ho sa atin, hindi ho nare-realize ang dakilang pag-ibig na ito. Alam niyo ho ba kung bakit si Satanas ay galit na galit sa atin? Alam niyo ho ba kung bakit? Alam niyo po ba kung bakit galit si Satanas? Ito, papakita ko po sa inyo. When Satan was thrust out of heaven, he determined to make the earth his kingdom. When he tempted and overcome Adam and Eve, he thought that he had gained possession of this world. Ibig sabihin, nung matukso niya na si Adan at si Eva, sabi ni Satanas sa kanyang sarili, akin na ang sanlibutang ito. Sabi niya, they have chosen me as their ruler. He claimed, ito na, that it was impossible that forgiveness should be granted to the sinner. And therefore, the fallen race was his rightful subject and the world was his. Sabi ni Satanas, wala nang pag-asa ang mga taong ito sa kamay ko. Sabi niya, imposible ang pagpapatawad. Pwede bang patawarin lang ng Diyos nang wala siyang gagawin? Hindi ho pwede, mga kapatid. Ang sabi dito, but God gave His own dear Son, one equal with Himself, to bear the penalty of transgression, and thus He provided a way by which they might be restored to His favor and brought back to their Eden home. Christ undertook to redeem man and to rescue the world from the grasp of Satan. The great controversy began in heaven was to be decided in the very world, on the very same field that Satan claimed as his. Ang sabi po dito, mga kapatid, ito po yung nakakahiya sa bawat mananampalataya. Bakit? Marami ho sa mga Seventh-day Adventists hindi nare-realize kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon. Kaya sa kanila, baliwala lang ang magkasala. Okay lang. Ayaw nilang labanan. Pero ang sabi po dito, tingnan po ninyo. At the birth of Jesus, Satan knew that one had come with a divine commission to dispute his dominion. He trembled at the angel's message attesting the authority of the newborn king. Satan well knew the position that Christ had held in heaven as the beloved of the Father. Kilala ng kaaway ng Diyos na si Satanas ang ating Panginoon. Sabi niya that the Son of God should come to this earth as a man filled him with amazement and with apprehension. Ano sabi? He could not fathom the mystery of this great sacrifice. Maging si Satanas, mga kapatid, hindi niya ma-imagine kung gaano minahal ng Diyos ang sanlibutang ito. Ang sabi niya rito, his selfish soul could not understand such love for the deceived race. Hindi kayang imaginein ni Satanas na kaya palang ibigay ng Diyos yung kanyang anak para sa iyo at para sa akin. Sabi dito, mga kapatid, the glory and peace of heaven and the joy of the communion with God were but dimly comprehended by men. Para bagang sa tao, mga kapatid, wala hong kwenta masyado pag binasa mo ang John 3:16. Pero si Satanas, inggit na inggit. Ang sabi niya rito, but they were well known to Lucifer. Ganito kagalit si Satanas sa atin, mga kapatid, na lahat ng paraan gagawin niya para hindi ka makapiling ng Diyos sa langit na bayan. Since he had lost heaven, he was determined to find revenge by causing others to share his fall. This he would do by causing them to undervalue. Winawalang halaga ng maraming mga tao ang sakripisyo ng ating Panginoon. This he would do by causing them to undervalue heavenly things and to set the heart upon things of the earth. Kaya nga dito, mga kapatid, ang sabi ni Ellen White, those who enter heaven must be one with Christ. Unless they should bear the same perfection of character that He bore while on this earth, they would spoil heaven. The trial and test to come here in this world, here we are to be stamped with the image of superscription of God. The virtue of grace of Christ, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos, huwag ko nating isipin dahil sa ating sariling lakas.
The virtue of the grace of Christ will perfect the character of every believer who truly accept Him. All true disciples are made members of the royal family. All have the new heart and all blend in perfect harmony. They speak the same thing, though in this world their language may differ. Their manner of expression may not be the same, but their one desire is for the highest end in this life, the sanctification of the same Spirit. They love us, brethren. Ang mensahe ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. At nais ng Diyos na sa katapusan ng kasaysayan ng sanlibutan ito, tayong lahat na magkakapatid na nagmamahalan sa isa't isa ay makakapiling ng Diyos doon sa langit na bayan na Kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Pinibigyan tayo ng Diyos ng lakas. Ano man ang umaalipin sa iyo ngayon. Ang sabi ng ating Panginoon, I know thy works. Subalit ang sabi niya, remember, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At sa huli, tayong lahat, nais ng Diyos na Kanyang makapiling sapagkat tayo pong lahat ay minamahal ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain tayo, mga kapatid. Happy Sabbath po.